Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa TNT Abante. Pahayag ito ni Ombudsman Boying Rimulya, batikos kay Congressman Libeste, kasama na rin ang kanyang nanay na si Senator Loren Legarda. Title: Rimulya binatikos solar firm ni Libeste, niloloko lang tayong lahat. Kinundina ni Ombudsman Boying Rimulya ang power firm na Solar Philippines na pag-aari ni Batangas Representative Leandro Libeste. Sa panayam sa kanya ng DZRH Executive Session, iginit niyang niloko lang tayong lahat. Kuryente ang problema natin, tapos maglalagay ka pa ng sinasabi nilang genius na bata na gumawa ng solar. Kalokohan, niloko lang tayong lahat. Ang hindi ko maintindihan dito, paano tayo niloko ni Congressman Libeste dito sa kanyang solar companies. Maraming kumpanya na itinatag ni Leandro Libeste nung hindi pa siya pumasok sa politika. Itong Solar Philippines na binabatikos ngayon ni Ombudsman Rimulya, ito yung may prangkisa na ang unang pahayag ng Ombudsman is nininegosyo mo ang franchise. Bakit mo ibinenta? Yung pala, hindi ibinenta ang kumpanya na may franchise. So, nakuryente po si Ombudsman Boying Rimulya kasi ang ibinenta ni Congressman Libeste, ibang kumpanya na walang franchise. O, klaro yun. Kaya itong si Attorney Claire Castro na nagsalita rin tungkol sa pagbebenta ng solar franchise, sinampahan ngayon ng civil libel case. So ngayon, itong kumpanya na may prangkisa na hindi naman ibinenta, ito ngayon ang binabatikos ni Ombudsman Rimulya. Okay? Dagdag pa niya, may kakutsaba sa itaas at connection ito sa mga Duterte government. Yan, na-connect na po. Kasalanan na naman ng Duterte administration. Hindi nila naintindihan yung corporate structure niyan eh. Sinong kasama niyan? Eh di ba may abogadong kausap yan? May connection sa Duterte government 2019 yung franchise. Ano yan? So, kasalanan na naman ng mga Duterte. Nagbigay ng franchise sa solar power. Sinabi rin ni Rimulya na kasama sa mga naglakad sa transaksyon ang ina ni Libeste na si Senadora Loren Legarda. Kunwari, arm's length siya, pero chairman ka ng budget, chairman ka ng finance committee, pwede bang wala? Ito, sa tingin ko, opinion lang ito ni Ombudsman Rimulya. Ang paniniwala niya, may kinalaman si Senador Legarda sa pag-approve ng franchise. Okay. Binigyan din niya ang epekto ng feed-in tariff sa mga nag-invest ng solar. Dahil dito, naapektuhan na niya ang feed-in tariff ng mga nag-invest sa solar energy. Binigyang halimbawa niya ang isang aktual na kaso sa Cavite kung saan 40 hektarya ng rooftop ang nilagyan ng solar panels ng ibang investor. Sa kabila nito, hindi nabigyan ito ng FIT. Ayon pa kay Rimulya, dinilay ng paulit-ulit ni dating Energy Secretary Alfonso Cusi ang pag-approve ng FIT. Ayaw nilang bigyan kasi naka-allocate na 2019 yung franchise. Naging allocable 2018 pa lang. Yung allocable, ngayong lumabas
Marcos Jr. administration o ginamit na 2018 may allocable na daw itong si Senator Ligarda. Anyway, sa tingin ko naman, yan, opinion lang yan ni Ombudsman Remulla. Bahala na ang taong bayan kung kanino tayo mas naniniwala. Basta ako, saludo ako dito sa batang-batang kongresista dahil kung katulad lang sana niya itong si Libeste, Barsaga, kung marami lang sana tayong government officials, lawmakers, katulad nila, hindi maghihirap ang ating bansa. Kasi, grabe itong batang ito, no? Marami siyang blessings, bilyonaryo eh. Buwan-buwan nagbibigay siya ng allowance ng mga estudyante sa kanyang distrito. If I'm not mistaken, 150,000 students sa 1st District of Batangas, binibigyan ni Libeste ng 1,000 pesos allowance itong mga kawawang estudyante, sariling bulsa. Hindi yan pera ng gobyerno. Sabi ko, wow! Sana all. Napakaswerte ang 1st District of Batangas noong Christmas. Namigay si Congressman Libeste ng 150,000 packs of Noche Buena. Habang naging issue yung 500 pesos na halaga, pwede ka na daw makakain ng masarap na Noche Buena. Sabi ng DTI. Iba si Congressman Libiste, nakita ko yung pack. Mahal-mahal yun, sobra libo. Yes, baka abot ng more than 1,000 ang worth ng Noche Buena packs. Ibinigay sa kanyang distrito. Kaya, sige, magsalita na kayo ng magsalita laban kay Congressman Libeste. Basta ako, buo ang paniniwala ko sa batang kongresistang ito na nagsasabi siya ng katotohanan, nilalabanan niya ang korupsyon. Ang problema, siya ngayon ang iniipit. May banta pa sa kanyang buhay, kaya sabi niya, kung mamamatay daw siya, yung kanyang mga Cabral files na ka-USB, lalabas lahat yan, sabi niya. So, sana walang mangyaring masama dito sa batang kongresistang Libeste. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Mauna ni si ate ang matagaano gyero nga Amo na ning itaod karon. oo magtaod na daw mga buwan. oo Kayo sen. o mauna ni ang atos nila ate nga kuan na kaayo kan kay pangag sa silang atok. Grabe na gid kayo ang slot o tuluan na gid kayo sila ate ko ulan. Ama na. Karon sa. So mo na gid ang atok nilang ate nga daw sa gid kayo. Karon mag-atok na gid si Uncle sa iyang balay. So nagtinabanga gid sila og atok si ate og Uncle. Salamat. So karon humanag gyud si auntie og Uncle sa pag-atop sa ilang balay. Ginabang. So pila na ni ka tuig ang inyong balay karon te o unsa inyong masulti nga natagaan na mo og yero. Kada mong balay ko ana ni 23 years na gid siya. Nya karon ang akong sulti lang ano sa tanan salamat kay sa Ginoo. Og sa nag-sponsor ani dako kay mong pasalamat og sa nakakita sa among video.
nga mapasalamaton gud mi kay sa una gatuluan na gid ni among atok. Oo. Pero karon Tulo na gyud sa una. naipulihan na gid og bag-o. Kay Mm. na nag-sponsor so dako gid kay among salamat, more blessing paunta nga moabot sa nag-sponsor sa